الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat po ng pagpupuri ay sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamang ang Panginoon po ng lahat ng mga nilalang. Pinupuri po natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat po sadyang napakapalad nating mga kamusliman na linikha niya tayo na pumipintik sa ating puso ang walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't ang sino mang ginabayan po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na landas ay wala pong makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man pong iligaw ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala mula po sa matuwid na landas ay wala pong makakapatnubay po sa Kanya maliban lamang po ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ganoon na lamang po ang ating pasasalamat sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na linikha niya tayong mga Muslim. Kaya ako po ay sumasaksi na walang karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang bukod tanging nag-iisa na karapat dapat sambahin at hindi dapat pag-uulan ng katambal sa pagsamba sa Kanya. At ako rin naman po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanya pong huling sugo at alip. Sumakad niya naman po ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, galing din po sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan. Muli po ay binabati po natin ang ating mga kamuslimang kapatiran ng minsan pa sa pananampalatayang pambati ng isa pong napakagandang pagbati ng Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. At ganoon din po para sa ating mga kababayan na hindi pa po Muslim at patuloy pong sumasaliksik sa araw ng Islam at naghahanap po sa katotohanan pananampalataya, magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalahin po kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tama at matuwid na landas po ng pagbuhay. Muli po ay naririto na naman po tayo mula naman po muli sa kapahintulutan ng dakilang tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala upang magsama-sama na naman po sa loob ng isang oras sa programang Islam ang Liwanag na mapapakinggan po tuwing linggo sa ganap na oras na 1:00 hanggang 2:00 po ng hapon dito lamang po sa himpilang 792 GBAM Radio. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam na nagmamalasakit po sa mga kapatiran sa pananampalatayang Islam at sa ating pong mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod na maaasahan po at mapagkakatiwalaan, Imam Saleh Biray. Para po sa mga nagnanais magtanong o magbigay ng suggestion para po sa ating pinapaksa ay maaari po kayong magpadala ng inyong text sa pamamagitan ng numero 0949-741-3928. Ang programa pong ito ay isang kagandahang loob po mula sa isang kapatid natin dyan sa pananampalatayang Islam na nandyan po sa bansang UK. Naway pagpalain po siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ibilang siya sa habang ng Allah at tanggapin po siya sa paraiso. Sige po. At tayo na naman po ay dumako na naman po sa isang napakagandang paksahin na ating pong talaga naman pong pinagsumikapang ihanda sa araw na ito. At ito po ay napapanahon po ang ating papaksahin sa araw na ito. Nang magkaroon naman ng kamalayan ang mga kamusliman, lalo na po
ang ating mga kababayan hindi pa Muslim, ano po ba ang ating paksa? Ang paksa po natin ay isang gawahin po ng ating kababayan na isineselebra taon-taon, ngunit ang totoo po nito ay malamang po na hindi nila alam ang pinagmulan ng selebrasyon. At marami rin pong mga Muslim ang nakikisa sa selebrasyong ito. Ang tinutukoy po natin ay ang Christmas celebration. Ano po ang hatol ng pananampalatayang Islam sa mga kabuslimang nakikisa sa celebration nito? Mamaya po, iisa-isahin po natin yan. Nang magkaganon po ay magkaroon naman po ng kamalayan ang ating mga kapatirang Muslim, lalo na po ang mga bagong yakap sa pananampalatayang Islam. Ito po ay kanilang maunawahan ang pinanggalingan ng Christmas celebration. Napakaganda po ng ating paksa sa araw na ito. Napapanahon po. Ito pong Christmas celebration, ito po ay isang pagdiriwang ng pangkalahatang kakristyanuhan tuwing December 25. Bilang po paggunita sa mahimalang salaysay mula sa pagkasilang ni Jesus o Isa alayhi wasallam. Bagamat po ang mga Muslim ay naniniwala na si Jesus ay panganak po ni Maria, kami pong mga Muslim ay naniniwala na si Jesus ay ipanganak ni Maria alayhi salam. Sapagat po ito ay nakasulat sa aming banal na Quran, ang pagkapanganak po ni Jesus. Opo. So, ibig pong sabihin, kung naniniwala ang mga kakristyanuhan na si Jesus ay naipanganak po, kabilang pong mga Muslim ay naniniwala na si Jesus din po ay naipanganak. Ngunit, totoo po kayang December 25. So, sa banal na Quran po ay ganito po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 3, verse 45 hanggang verse 47. وَإِذْ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, gunutahin nang ipagbadya ng mga anghel o Maria, si Allah ay naghahatid sa iyo ng masayang balita ng isang salita. Mangyari nga, ibig sabihin, at ito ay magaganap. Alalaumbaga, si Jesus na anak ni Maria. Isang salita na magmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Misaya, si Isa o Jesus na anak ni Maria, na itatampok sa karangalan sa mundong ito, gayon din sa kabilang buhay. At magiging isa sa mga malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jesus ay mangungusap din sa mga tao sa kanyang duyan pa lamang at sa kanyang pagbibinata, siya ay magiging isa sa mga matutuwid. Si Maria ay nasabi, "O aking Panginoon, papaano ako magkakaroon ng anak na lalaki gayon wala mang panglalaking sumaling sa akin?" Siya si Allah ay nagwika, ito ay magaganap. Sapagkat si Allah ay lumilika ng kanyang maibigan. Kung siya ay magtatalaga ng isang bagay, siya ay magwimika lamang ng mangyari nga at ito ay magaganap. So, ibig pong sabihin ay, sa pananampalatayang Islam po ay,
Naniniwala po kami na naipanganak din si Jesus mula sa salita ng Allah. Magkagayon man po ay, bagamat naniniwala po kami na si Jesus ay isinilang po ni Maria, ngunit po ang totoo po ay hindi namin ipinagdiriwang ng mga Muslim ang selebrasyong ito po, sapagkat po walang utos na ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Lalo na po, ang ipinagdiriwang na kapaskuhan po ay kapanganakan daw ni Jesus, ay wala po itong katotohanan, mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan. Ang kapanganakan po ni Jesus na December 25 po ay pawapong, haka-haka, kuro-kuro at imbento. Ang totoo po nito ay wala po itong katotohanan, mga kababayan at kapatid sa pananampalatayang Islam. Ating pong mababasa sa Collier Encyclopedia ang paganito. Hindi po Muslim ang gumawa nito, kundi po ay kabilang din po sa mga kakristyanuhan ang mga iba rito. Ayon po sa Collier Encyclopedia, ang sinabi nila pa ganito, ang eksaktong kapanganakan ni Jesus ay imposibleng malaman kahit gamitin pa ang nakasulat sa Ebanghelyo, pati na ang kasaysayan na naukol kay Jesus. Po, malabo po daw na malaman ang kapanganakan ni Jesus kahit Biblia na mismo ang tignan ay hindi po makikita ang December 25 na kapanganakan ni Jesus. Malinaw po. Hindi po Muslim ang nagsasabi nito. Ang programa pong ito ay hindi nais malakit ng kapwa ng damdamin, kundi iparating ang katotohanan upang ang mga taong naililigaw mula sa kadiliman ay itungo po sila sa liwanag. Yan po ang totoo. Sinasabi lamang po natin ang totoo upang magising ang ating kababayan at magkaroon pa ng pagkakataon na sila ay mapatnubayan sa matuwid at tamang patnubay. Kaya po, huwag nating pairalin ang ating mga damdamin, mga kapatid at mga kababayan, sapagkat po, kapag pinairal po natin ang bukso ng ating mga damdamin, ang sapong dahilan upang mahadlangan at maintindihan po natin ang katotohanan. Sige po, at ipagpatuloy po natin ang ating basahin. Gayon din naman po sa New International Dictionary of Christian Church, mababasa po natin na walang mapagbabatayan sa kasaysayan na magbibigay katibayan sa araw at buwan ng pagkasilang ni Jesus. Malinaw po yan. Yan po ay International Dictionary po ng Christian Church, na wala daw pong mapagbabatayan sa araw at buwan na pagkasilang ni Jesus. Magkagayon man po, ang Christmas celebration na ito ay hindi po ito alam ni Jesus. Ang salitang Christmas celebration, maging ang kanyang mga apostol po ay walang kinalalaman sa Christmas celebration, dahil ang salitang ito ay ginamit lamang mga 1,000 taon pagkaraang mawala si Jesus o Isa alayhi wasallam. Ito po ay ayon sa mga scholar ng mga kakristyanuhan. Sa makatuwid po ay, saan po ba ito ang Christmas celebration? Saan po ba ito nagsimula? Aha, napakaganda po ng ating pinapaksa at magkakaroon po ng knowledge tiyak ang nakikinig, Kristiyano po, Muslim. So saan po ito nagsimula? Ang Christmas celebration, December 25, na ipinagdiriwang ng mga kababayan natin bilang kapanganakan daw ni Jesus, kuno saan po nagmula? Ating pong matutunghayan sa Collier Encyclopedia po, na ang pagpili ng December 25 ay nakuha po o kinopya po ito sa mga paganong Romano sa kanilang pagdiriwang ng Metalis Solis Invicti. Po,
Yan po, kinopya po sa mga Pagano ang pagdiriwang December 25 mula sa pagdiriwang ng Metalis Solis Invicti. Isang pagdiriwang po sa kapangyarihan daw ng Diyos Araw o Sun God na tinatawag nilang Mitra sa relihiyong Mitraism. Gayon din po ating mababasa sa Encyclopedia of Religion and Ethics na ang isang matandang kaugalihang mga Romano sa pagdiriwang ng Saturnalia, God of Saturn, tuwing December 25 ay ipinagdiriwang ito na kinopya po dito ang pagdiriwang ng December 25 Christmas celebration. Isang pagdiriwang na kung saan inimbento lamang at ngayon po ay kalulus-lulus ang ginagalawan ng ating mga kababayan. Buti po, mayroon pang programang ganito na nagmamalasakit po sa ating mga kababayan na ipamulat po sa kanila ang ginawa ng mga haka-haka at imbentong napakarami pong napasunod ang mga taong ito. Ipinagdiriwang ito sa kanilang buong bansa. Noon po ito ng mga Pagano. Ipinagdiriwang sa buong bansa ang araw ng December 25 na tinatawag nilang Christmas celebration. Ito po ang isang pista opisyal. Nakasara po ang mga paaralan. Walang ipinatutupad na parusa sa mga nakakulong. Nagpapalit po ng mga bagong damit. Pinapahuntulutan nila ang pagsusugal, pag-iinom, nagbibigay ng regalo at manika na ipinamimigay sa mga batang babae. Sadyang magkatulad po ang Pasko na pagdiriwang ng mga ating kababayan ngayon sa pagdiriwang ng mga Paganong ito na ginagampanan nila noon. Walang-wala po itong pinagkaiba sa pagdiriwang ng mga Pagano at mga kababayan natin ngayon na kanilang ipinagdiriwang ay kopyang-kopya po ang pagdiriwang ng mga sumasamba sa Diyos Anak, Diyos Araw o kay Mitra. Sa panahon po ng mga Romano. Mga Romano po, nang inilagay nila sa altar si Jesus bilang isang Panginoon daw kuno, bilang isang Diyos, ay naisipan nila ito na bigyan din ng kanyang kaarawan na kapanganakan, pagkaraang bigyan pagkaraan pong bininyagan si Constantino. Po, magkatapos ilagay si Jesus sa altar bilang gawing Panginoon, naganap po ito pagkatapos binyagan si Constantino. Dito po tinawag o binigyan ng araw ng kapanganakan si Jesus na December 25. Ginaya po nila ang kapanganakan ni Sun God na sinasamba ng mga Grego. Huwag natin pong kalilimutan na ang Kristiyano ay pinalaganap ng mga Romano sa mga Grego upang hikayatin ang mga Paganong ito. Isinama nila sa pagdiriwang ng simbahan ng kanilang Paganong kaugalian ng mga Romano. Ito ang tanda ng simbahan na ginamit itong paraan upang akitin ang mga Pagano sa pagdiriwang ng Pasko ay kinopya nila upang sa ganun ay mabaling kay Jesus ang paniniwala ng mga Pagano na si Jesus ay Panginoon, siya ang Diyos. Yan po. Nalalaman po natin kung saan nanggaling ang December 25 na Christmas celebration. Kinakit nila ang mga Romano. Ginaya nila ang mga pag-celebration nila upang sa ganun ay makalimutan nila ang pagselebra kay Mitra upang mapokus ang pagselebra kay Jesus. Po, malinaw po. Naginopya lamang po sa mga Gregong Pagano ang Christmas celebration. Ibig pong sabihin ay kinopya lamang po ito ang kapanganakan ni Jesus kay Sun God, isang imbento bilang kapanganakan kay Jesus at isang panlilinlang at pandaraya na pagdiriwang ang pinagmulan po ng Christmas celebration. Mga kababayan po natin, mga kapatid nating kamusliman na gumagaya sa mga ito at tumutulong sa ito, mamaya po malalaman nyo kung ano ang hatol ng Islam sa mga Muslim na tumutulong, sumusuporta at nakikisa sa bagay nito.
Ibig pong sabihin, ang kapanganakan ni Jesus po ay walang basihan at katotohanan na si Jesus po ay ipinanganak na December 25. Kaya nga po tama ang kanina. Yaong pong binasa natin mga Encyclopedia, walang matatagpuan na tunay na kapanganakan ni Jesus hinggil sa December 25. At tandahan po natin na si Jesus po at kanyang mga alagad po ay walang alam sa pagdiriwang na ito at ito ay hindi nila ginawa sa panahon nila kailanpaman. Kaya nang dahil po dito, ang mga kamusliman ay mahigpit po na pinagbabawalan po, lalo na ang programang ito na handang magmalasakit po sa ating mga kapatirang pananampalatayang Islam, na mahigpit po na itinatagubidin natin at pinagbabawalan na hindi po tayo dapat nakikipagtulungan o pinapahintulutang iselebrasyon ito sa ating mga kamusliman. Sapagkat po, kung papansinin natin ang ating sinabi sa una ay pagdiriwang dito po ay papansinin ninyo ay konektado po ang pagdiriwang ng celebration o Christmas celebration December 25. Ito po ay konektado sa Shirkul Akbar. Sapagkat po, hindi naman po basta kapanganakan ni Jesus ang isineselebra dito, mga kapatid. Kundi alam din natin, ito rin ang Diyos ng ating mga kababayan, mga kakristyanuhan. Si Jesus sa kanila ay Diyos, siya ang kanilang Panginoon. Ibig sabihin, isineselebra nila ang kapanganakan ng kanilang Diyos na si Jesus. Ibig pong sabihin ay, ang pagseselebra po na ito, ang origin, pinagmulan nito ay mula po sa pagdiriwang sa kanilang mga sinasamba na mga Griego at Kristiyano bilang kanilang mga Diyos, mga Panginoon. Kaya po, tayong mga Muslim ay hindi pinapahintulutan makiisa sa celebration ito. Sapagkat po ito ay konektado sa kanilang mga sinasamba. Ang pag-celebration dito, mayroon po siyang Shirkul Akbar. At hindi rin maaaring bumati ng Merry Christmas, sapagkat ito ay isang hayagang pagkonsinti sa isang kaugalihang pagano, isang gawahing hindi naaayon sa turo ni Jesus, at anumang uri ng pakikibagay mula rito ay ipinagbabawal po sa batas ng Islam. At ang pakikibagay rito at tayo po ay nasisiyahan at nalulugod sa gawaing Christmas celebration, ito po ay natutuwa tayo, kinalulugdan natin, tinatanggap natin ang isang gawaing ganito po ay tuluyan na po ang isang Muslim na lumabas na sa kanyang pananampalatayang Islam kapag po sinasang-ayunan po natin ang Christmas celebration. Ngayon po, dabuhan natin ang ating batas sa pananampalataya. Ano po ang hukom tungkol sa mga bumabati ng Merry Christmas? Halimbawa, dumaan sa iyo ang isang Kristiyano, sabihin sa iyo, kapatid, Merry Christmas. Sabihin mo, Merry Christmas to you. Aha, tuwang-tuwa ka pa. Sinabi niya, Merry Christmas kapatid. Merry Christmas to you. Aha, maraming Muslim na ganyan. Muslim na hindi nag-aaral sa kanyang reliyon. Walang pinagkaiba sa mga hindi nananampalataya. May maririnig mo, binati siya ng Merry Christmas. Nasagot niya, Merry Christmas to you. Same to you. Allahu Akbar. Subhanallah. Ano po ang hukom sa mga Muslim na ito? Ano po ang hukom sa mga Muslim na sila po ay umaattend ng Christmas party? Abay brother, paano ako hindi a-attend ng Christmas party? Ay trabaho namin ito sa factory, sa opisina. Abay tatanggalin ako, mawawalan ako ng trabaho, mamamatay ang pamilya ko, mamamatay anak ko, mamamatay asawa ko, magugutom kami brother. Aha, ano po ang hukom ng pananampalatayang Islam sa mga umaattend ng Christmas party? Mga salapi na ibinibigay mula sa isang tao na sinasabi niya, brother, pamasko ko sa iyo. Ito naman si Pulanong gutom na gutom. Alhamdulillah pa ang sagot. Kinunsunti pang isang tao. Sabi niya, Alhamdulillah. Brother, pamasko ko sa iyo. Sister, pamasko ko sa iyo. Alhamdulillah. Subhanallah.
Ano po ang hukom ng Islam? Yaong pong nagkakaroon din ng exchange gift. Nagbigay ng regalo si Pulano sa isang hindi Muslim dahil binigyan siya ng regalo, nagbalot din siya, brother, pamasko ko rin sa iyo. Regalo mo. At ano po ang hukom? Ito po, maraming katama ang Muslim. Pasintabi po mga kapatid, kung sa pananampalataya, ito po ang inyong pagkakataon upang gisingin ang inyong mga natutulog na mga damdamin. Ano po ang mga hukom sa mga Muslim na nagtitinda na ito po ay may ugnayan sa Christmas celebration, tulad po ng Christmas light, Christmas lantern, Christmas card, at iba pa po na suportado, konektado sa Christmas celebration. Ano po ang hukom sa inyo? At ano rin po ang hukom, kasama na rin ang mga nagtitinda ng Christmas card. Sige po, at kakuhan po natin ang hukom sa pananampalatayang Islam sa mga gumagawa. Sa pananampalataya pong Islam, ang lahat po na nabanggit ay mahigpit po itong ipinagbabawal sa ating relihiyon, sapagkat po ang lahat ng ito po ay konektado po at suportado sa Christmas celebration. Kahit na ito ay ginagawa mo na walang niya, ngunit ang aksyon mo ay suportado dito, action louder than niya. Ano ang sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah? Ang panggagaya sa anumang kanilang festival o selebrasyon, ito ay nagpapakita ng pagkagiliw sa kanila. Ang sino mang gumawa nito nang wala namang layuning iselebra ito, kundi bilang pagpapakitang kaibigan lamang o pagpapakitang magandang loob lamang o anumang dahilan, ito po ay gawaing pagkukunwari sa pananampalatayang Islam, at ang pagpapakitang tao at pagkukunwari sa Islam po ay haram. Sabihin mo, wala kang niyang i-celebrate. Sabihin mo, pakikipagkaibigan lang, pagpapakitang gaganda ang loob lamang, yan po ay kasinungalingan. Pagpapatuloy po ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kapag ginawa mo ito, nasang-ayunan mo naman, anumang selebrasyon nila, kahit ito ay walang niya na isinelebrate ito, ay pagpapakita pa rin ito sa kanila upang lumaki ang kanilang mga ulo at isipin nila ang kanilang celebration ay tama at mabuti. Dito kabilang ka na sa kanilang ginagawang selebrasyon, dahil sa iyong nakalantad na kilos at salita ay nakatulong ka pa sa kanila upang sila ay magpatuloy sila sa kanilang kasamahan at kamalihan. Dahil sa pagsuporta mo rito, na akala nila na itong Pasko ay tama, kaya sa ganito ay taon-taon nila itong gagawin. Dahil sa pagsuporta nilang pagtitinda ng Christmas light, Christmas lantern, Christmas card, Christmas party, lahat, inaakala ngayon ng ating mga kababayan na ito palang Christmas celebration ay inaalok din naman o ginugusto o ginagawa rin ng mga kamusliman. Ito pala ay ayos lamang, ito pala ay okay lamang. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala ta'awanu ilal izmi wal udwan. Huwag kayong magtulungan sa kasalanan at kamalian. Abay, tumutulong kayo sa kamalian at kasalanan, mga kapatid ko sa pananampalataya. Parang kinukonsinti nyo pa sila na tama ang Christmas celebration. Papaano lang ang mga darating pang mga bata sa kanila? Abay, parang ipinakita nyo tama lang ang mga batang yung lumaki mag-celebration din. Subhanallah. Nakikipagtulungan tayo sa mga gawaing kinasusuklaman na tuwa. Ang sabi pa ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang pagbati ng Merry Christmas ay haram. Ganon din po sa sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, ang pagbati ng Merry Christmas ay haram. Sa makautuwid, ang sino mang gumagawa sa mga nabanggit po, ang
Sino man kung gumawa yaong pagbati ng Merry Christmas, magbenta ng Christmas card, magtinda ng Christmas light, Christmas lantern, Christmas at ano pa man iba, makisama sa Christmas party, tumatanggap ng salapi mula sa Christmas celebration, nakikipag-exchange gift sa kanilang Christmas celebration. Sa ganito po, sila, una po ay nakagawa ng pagsuporta sa kasamahan at pagsuway. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam, wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Huwag kayong magtulungan sa kasamaan at pagsuway sa Allah. Huwag po tayong tumulong, sabi ng Allah. Ito po ay fard na huwag tayong magtulungan sa kasamaan at pagsuway sa Allah. So paano ang pagsuway sa Allah sa Christmas celebration? Una, dahil po ang Pasko ay konektado sa Shirkul Akbar. At kapag po ikaw ay nakikiisa sa anumang gawain konektado sa okasyong ito at ikaw po ay nalulugod, ikaw ay natutuwa, ikaw ay nasisiyahan, ay kabilang ka po sa sumasang-ayon na si Jesus nga ay isinilang ng December 25, siya ay anak ng Diyos, siya ay Panginoon, siya ay Diyos. Sa ganito ikaw ay nakagawa ng Shirkul Akbar at ikaw ay lumabas sa pananampalatayang Islam. Malinaw po. At kapag ikaw na Muslim ay nadatnang ka ng kamatayan sa ganitong pagkakataon, ikaw ay kabilang sa kanila na bubuhayin sa kabilang buhay. Ang sinabi ni Abdullah ibn Umar, ang sino mang nabubuhay sa isang kalupaan ng mga hindi Arabo, ang pagsaselebrate ng kanilang festival ay ginagawa o sinasang-ayunan at siya ay namatay sa ganitong paniniwala at ang gawa sa kabilang buhay, sa kanyang gawang ito ay bubuhayin siya sa araw ng paghukom na kasama niya ang mga nagse-celebrasyong ito. Ibig sabihin, kung kubar ang gumagawa nito, ikaw ay kabilang din sa mga kufar. Ibig sabihin ay, kung sila ay gumawa ng shirk at ikaw ay sumusuporta rito, ikaw ay nalulugod dito, sinasang-ayunan mo ito, natutuwa ka rito, ikaw po ay kabilang na sa kanilang gawain ito. Anumang sumusuporta sa Christmas celebration na ikinatutuwa mo, ikinalulugod mo, ang pag-attend ng festival o party at iba pa rito ay haram po sa pananampalatayang Islam. Kapag po tayo ay sumusuporta o gaya ng mga nabanggit natin sa mga nauna, ginagawa natin ang mga sangkap ng Christmas celebration. Kapag ginawa po natin ito, alin man sa mga nabanggit natin kanina, ay sinusuportahan natin ang isang gawaing kasinungalingan. Na si Jesus nga ay ipinanganak na December 25 na alam natin ito hindi totoo, pero kinukonsinti natin ang Christmas celebration ay para na nating sinusuportahan ang isang gawain kasinungalingan. Pagbibigay din ng suporta sa mga Romanong nagtatag nito. At ang Pasko ay tama lang na at ito rin ay tama lang na iselebra. Yan po ang nagagawa ng isang Muslim na sumusuporta nito. Pangatlo, ang sino mang Muslim na sumusuporta sa gawaing Christmas celebration ay nagpapakita ka ng pagsuporta sa isang gawaing bid'ah. Bid'ah. Po. Ang bid'ah na celebration na konektado bilang pagsamba kay Jesus. Mga bid'ah na mga ginagawa bilang selebrasyon sa Christmas celebration. Abay, paano mo susuportahan ang isang selebrasyon na kung saan libre ang alak, libre ang sugal? Subhanallah. Pag-apat, ang sino mang gumagawa sa mga nabanggit natin, sa mga kamusliman, ay tanda ng pagtanggap natin to na si Jesus ay naipanganak nga ng December 25 at iselebra ito ay isang gawaing panlalait kay Jesus sapagkat
ito ay hindi alam ni Jesus at hindi ipinag-utos sa kanyang panahon, at dumating na panahon pagkatapos niya, walang nag-utos ng Christmas celebration maliban sa mga Romano sa panahon ni Constantine. Panginoon, ang sino mang gumagawa nito sa mga nabanggit, maging bumabati ka, titinda ka ng suporta sa Christmas celebration, Christmas party ka, bumabati ka ng Christmas celebration, at ano pa, iba pa. Ang sino mang gumagawa sa mga ito ay para mo na rin pinayagan na darating sa mga darating pang mga isisilang na mga bata ay ayos lamang ang ganitong selebrasyon, at sa ganito ay patuloy silang maligaw ng matuwid na landas. Ang daming na isusuporta ng isang Muslim na sumusuporta sa isang selebrasyon ito. At ang sino man ang gumawa sa mga ito, sa mga nabanggit natin, no po, ang sino mang gumagawa, isa man dito sa mga sinabi natin, po, ay para mo na rin po sinabi na ito ay totoo. Na para mo na rin sinabi na ang Christmas celebration ay kabahagi ng isang relihiyon. Sa makatwid, kung ikaw ay sumusuporta sa gawaing Christmas celebration, ito man sa aksyon o salita, ay para mo na rin pong sinabi na si Santa Claus nga ay totoo. Yan pa ay isang masakit. Sa isang sumusuporta sa isang Christmas celebration, nalulugod, nagugustuhan niya ito, natutuwa siya rito, ay para mo na rin pinaniwalaan na si Santa Claus ay totoo. Sa ganito ay gumawa ka ng kabahagi ng samot-samot saring kasalanan. At ano ang mga samot-saring kasalanan na ipapala mo ito? Una, anila. Kapag mabait ka, ay bibigyan ka ng biyaya ni Santa Claus. Wala pong kasinungalingan to. Sasabihin sa ng mga magulang, natututo pang magsinungaling ang mga magulang. Sasabihin niya sa kanyang anak, kapag ikaw ay naging mabait, anak, darating si Santa Claus at bibigyan ka niya ng biyaya. Abay, sino si Santa Claus upang magbigay ng biyaya sa tao? Wala pong nagbibigay ng biyaya, mga kapatid ko, sa pananampalataya maliban ng Allah. Kapag sinuportahan mo ang Christmas celebration, abay, para mo na rin sinabi na si Santa Claus ay kaya niya rin magbigay ng biyaya. Abay, imbis na magpakabait ang tao para sa Allah, itinuturo nila sa bata na magpakabait ka para kay Santa Claus. Ito po ay syirkul akbar, sapagkat po ang mga katangian na dapat po na ito'y para sa Allah lamang ay ibinibigay sa mga isang imbento o haka-haka lamang. Napakasakit, marinig, na ang nagbibigay ng biyaya ay si Santa Claus at hindi ang Allah. Napakasakit marinig na si Santa Claus ang nagbibigay ng reward sa mga mabubuting gawa ng tao. Ibig bang sabihin, tinatanggap nating mga kamusliman na si Santa Claus, kapag ikaw ay nagpakabait, ay bibigyan ka ng reward ni Santa Claus. Matatanggap ba ito ng mga kamusliman? Imbis na ang Allah ang magbigay ng reward sa ating masama at mabuting gawa, abay si Santa Claus na ang magbibigay nito. Yan ang napapala ng isang Muslim na nakikigaya, tinatanggap, nalulugod, natutuwa, nasisiya at sinusuportaan ang gawain Christmas celebration na ito. At para kang naniwala na kapag sinusuportaan mo at natutuwa ka sa Christmas celebration, ay para mo na rin sinabi na kayang bigyan ni Santa Claus ang buong bata sa buong mundo sa loob ng 24 hours. Hindi po ba? Kung si Santa Claus ang nagbibigay ng biyaya sa mga bata, abay karaming mabuting mga bata sa buong mundo, ay ibig bang sabihin, sa loob ng 24 oras ay kayang bigyan lahat ito ng Santa Claus? Subhanallah. Kahit na gaano kabilis ang sasakyan ni Santa Claus na sinasabi na lang ito, ay hindi niya kayang takbuhin lang sa mundo ang mundong ito sa loob ng 24 oras. Ang makagagawa lamang na bigyan ng biyaya ang mga bata o sino mang mabubuti ay ang Allah. Walang makagagawa nito maliban sa Allah. Sa isang salita lamang ng Allah sa kumpayakun, mangyari at mangyari nga ay magkakaroon ang tao. Sa ayaw at sa gusto niya, hindi niya mapipigilan ang Allah sapagkat po siya ang may hawak ng lahat ng mga biyaya sa mundong ito. See? Napakarami po ang nagagawa nating mali, samot-samot, saring mali kapag ang gawaing Christmas celebration ay sinusuportahan natin at kinukonsiti at nalulugod tayo at tinatanggap natin. Isa pa,
lahat tayo ay sumusuporta sa gawain ito. Marami ng kasinungalingan ang nasabi natin na para na natin pinaniwalaan ang isang kasinungalingan na si Jesus ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, kabahagi ng Diyos, si Jesus ay Panginoon, o siya ay isinilang na December 25. Isa pang kasinungalingan. Sa Christmas celebration ay makikita mo ang katuruan na kahit magulang ay matututong magsinungaling sa mga bata. Matatanda na sila ay marunong pa rin sila magsinungaling. Na mayroon daw Santa Claus. Ngunit ang totoo ay alam din nila na wala. Ngunit patuloy nilang inaaral sa mga bata na mayroon Santa Claus at magpakabait upang biyayaan ka ni Santa Claus. Hindi po ba ito ay malaking kasinungalingan? Sa Islam po, kahit po pabiro, mahigpit pong ipinagbabawal ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsisinungaling. Ganyan po sa Islam. Kahit po pabiro sa Islam ay hindi ka maaaring magsinungaling. Papaano kung hindi pa ito pabiro? Ngunit po tingnan nyo ang isang celebration ng Christmas celebration. Mismo po ang mga magulang, ina at ama ay napakasimple po sa kanila ang magsinungaling kahit alam nilang hindi totoo. Sasabihin nila, anak, magpakabuti ka. Kapag nagpakabuti ka, darating si Santa Claus at bibigyan ka niya ng biyaya, pero ang alam niya wala. Sila ang maglalagay sa medyas ang totoo. Hindi po ba samot-saran kasinungalingan ang mga gawain ito? Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, ang sino mong pong naaabutan ng programang ito, itigil niyo po ang pagkukonsinti at pagbibigay pagsuporta lalo na sa mga nagtitinda nating mga kapatid na kumita lamang kahit mula po sa pagsuporta sa celebration ito. Kahit ikapupuot ng ala ay kumita lang tayo. Huwag po natin itong gagawin. Matakot po tayo sa Allah. Bakit po ba sa Islam ipinagbabawal ang ganitong mga selebrasyon? Ano po ba ang epekto nito? Sa Islam po kasi, ang pangunahing pong dahilan kung bakit po ito ipinagbabawal ang ganitong mga uri at iba pang selebrasyon na hindi inutos ng dakilang tagapaglikha. Ang tao po kasi ay marami itong magagawang kasalanan. At sa Islam po kasi ay mahigpit po na iniiwasang gawin ang kasalanan. At ang mga uri po ng ganitong mga selebrasyon tulad ng Christmas at New Year celebration po ay para lamang po ito sa mga may kakayahan po sa buhay. Ibig pong sabihin, ay pasakit po ang selebrasyon ito sa mga kapuspalad po na mga kakristiyano. Ito po ay pasakit sa mga kapus sa buhay sa kanilang kabuhayan. Dahil po dito, makikita mo, ang mahirap ay nagkakaroon po siya ng dalamhati at pasakit sa kanyang sarili dahil hindi niya ito matanggap. Dahil ang gusto niya ay magkaroon siya ng maligayang Pasko dahil gusto niya na makasabay ang gawaing okasyon ito upang makayanan po ito. Upang kayanin po ito ang mga selebrasyong ito ay maibigay sa kanyang may bahay, ay gagawin niya po ang lahat, maibigay niya sa kanyang pamilya ang dapat ibigay, bagong gamit, bagong kasuotan, mga laruan, mga pera, dahil dito ang tao ito na walang kakayaan na ibigay ito ay magsisimulang makabuo ng hindi maganda. Dito ay magsisimula siya ng iba't ibang gawaing krimen. Magsisimula ang iba't ibang gawaing krimen sa pamamagitan nito. Pagpupunta. Pag hindi mo ibinigay, papatayin ka ng taong ito. Pang-snatch, pandurukot, pagnanakaw. So ito po ang pangunahing dahilan kung bakit sa Islam po ay ipinagbabawal ang mga selebrasyon ng may pinsala na ibibigay sa tao. Abay, makikita mo sa Pasko, gaano ba karami ang naglango sa alak? Gaano ba karami ang nagsusugal? Abay, makikita mo mamaya ang mga lango sa alak. Ito po ay nagbabangayan sa bibig at maya-maya ay nandyan lang nagpapaluan, nagsusuntukan, nagbabarilan. Anong klaseng uri ng okasyon ito? Sa Islam po, ito po ang mahigpit na pinipigilan. Kapag may okasyon na ganitong uri, ay hindi po ito sineselebra. Ito po'y pasakit at pahirap sa tao. Sapagkat po, ang relihiyong Islam ay nangangahulugang kapayapaan. Ang gusto nito
ang mga tao po ay mamuhay at ng mapayapa at ligtas sa lahat po ng kapahamakan at kahirapan sa buhay. Kaya sa Islam po, may dalawang uri lamang po kami ng selebrasyon. Ang Idul Adha, Idul Fitir. At ito po, ang selebrasyon ito ay hindi kuro-kuro at haka-haka ng mga tao. Ang selebrasyon pong ito ay mismo po ang dakilang tagapaglikha ang nag-utos nito. At ang selebrasyon ito po ay tunay na pagpuri lamang po sa kaniya. Bawal po ang paggawa ng sugal. Bawal po ang pag-inom. Paninira ng puri. Bawal po ang lahat ng pasakit, kundi ang selebrasyon pong ito, ang lahat ng mahirap at mayaman ay purihin ng sama-sama ang Allah, dakilahin ang Allah, humiling sa Allah, at sila po ay magsama-sama mga bata, babae, lalaki nang may kasayahan para sa Allah, nang walang halong pagpapasakit sa mahirap o pagbibigay ng dalanghati sa mahirap, mayaman man ito o mahirap. Yan po ang selebrasyon. Hindi namin merwisyo ng tao. Ngayon po, brother, abay papaano naman po ang mga anak namin nag-aaral sa mga eskwelahan na hindi naman po pangkamusliman? Kung hindi po sila papasok sa kanilang Christmas party, ay ibabagsak po ng kanilang teacher. Abay brother, paano naman ako? Ako'y nagtatrabaho sa opisina, sa factory, mayroon kaming Christmas celebration. Abay mahigpit na bili ng aking amo, ako ay umaten. Kapag hindi ako umaten, ay tatanggalin ako sa trabaho. Ano naman magagawa ko, brother? Mamamatay naman kami sa gutom, brother. Aha. Ano po ang ating dapat gawin? Mayroon po tayong dapat sabihin tayong mga magulang sa ating mga teacher. Ito po mga teacher natin ito ay nag-aral po ito. At tiyak po na alam nila ang batas hinggil dito. Maniwala po kayo. Nag-aral po ito at alam nila ang batas na kapag pinuntahan mo siya, pumunta ka halimbawa sa teacher ng anak mo, ha? At ikaw ay mapagkumbabang loob na lumapit sa kanya.